Hallelujah, 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 Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang ng mga Pariseyo, ngunit ang mga alagad ninyo ay hindi?" Sumagot si Jesus, "Makakapag-ayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat puputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagkabahala ng mga Pariseyo at mga Eskriba tungkol sa mga bagay na lilipas at mga bagay na mananatili at mabubuhay kailanman. Tinanong nila si Jesus Nazareno, bakit ang mga alagad daw ni Juan Bautista ay nag-aayuno, ngunit ang mga alagad niya ay hindi nag-aayuno? Tumugon naman si Jesus sa pamamagitan ng isang talinhaga tungkol sa piging ng isang kasalan na kung saan ang mga panauhin hindi nag-aayuno hanggang kapiling nila ang lalaking ikinasal. Idinagdag pa ng Panginoon, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang ikinasal? Wala rin daw nagsisilid ng bagong alak
sa lumang sisidlang balat. Kapwa masasayang ang alak at sisidlang. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Mga kapatid, ano po ba ang tinutukoy dito ni Jesus sa bago at lumang sisidlan? Ang lumang sisidlan ay ang lumang tipan at ang bagong sisidlan ay ang bagong tipan. Noon po, mula sa 10 utos ng Diyos, dumami at nanganak ito ng daan-daan pang mga utos, ang akala ng mga Pariseo at mga eskriba. Ang estriktong pagsunod sa mga letra ng batas ay ang tanging kalugod-lugod sa Diyos. Ngunit sa pagdating ni Jesus, ang daladala niya ay ang mabuting balita ng kaligtasan. Nakaugat ito sa ating masidhing pananampalataya. Sinugo si Jesus Nazareno ng Diyos Ama upang ating maging tagapamagitan at tagapagligtas. At sa mabuting balitang ito, nakilala natin ang anak ng Diyos na kataas-taasan. Kaya nga't sa pagdating ni Jesus Nazareno, siya ay nakipamuhay sa atin. Tayo ay kanyang tinipon bilang sambayanan ng Diyos. Tayo ay itinuring na mga angka ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, nakasama natin ang Diyos. Ang dating akala natin na ang Diyos ay malayo, ipinaalala sa atin ni Kristo na ang Diyos malapit sa ating puso at buhay. Kaya naman, ang ating Panginoong Jesucristo ay ang ating Nuestro Padre dahil siya ay pari magpakailanman. Siya po ang dakilang punong saserdote na naghandog ng pinakaganap na alay, ang kaniyang sariling katawan para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Siya rin ang tagapamagitan natin sa Ama. At ito ang tinatawag na bagong tipan ng Diyos Ama, na sa pamamagitan ng kaniyang bugtong na anak, tayong lahat ay maliligtas at makikibahagi sa kaniyang buhay na banal. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo, nang dahil kay Kristo, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo, tunay ngang ang mabuting balita ng kaligtasan ay hatid sa atin ni Jesus Nazareno. Ito ang bagong sisidlan na magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan at pagbabago. Ngunit mangyayari lamang ito kung buo din at bukas ang ating puso upang mahalin siya at patuloyin sa ating buhay. Si Jesus po ay ang tunay at nag-iisa nating Mesiyas at tagapagligtas. Siya ang isinugo upang maging pundasyon ng ating simbahan, ang sambayanan ng Diyos. Kaya't taglay ni Jesus Nazareno, ang bagong simula, ang bagong pag-asa, ang bagong liwanag, ang bagong sisidlang balat. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.